Kung iniisip mo ng stock market ay straight line lang siya, tataas or bababa, hindi. So, ang daming nangyayari sa loob ng stock market at normal lang yun. Today, pag-uusapan natin sa video na to, yung mga normal na events na dapat malaman ng bawat investor. We're gonna talk about 5 lang, no? Pero mas marami pa dyan na nangyayari na normal. Ako mismo, nung nag-start, nagulat din ako na bakit biglang ganun yung gumagalaw yung presyo ng isang stock kahit wala naman akong nabasang news or hindi ko alam kung ano nangyari. Or akala ko may chismis akong hindi alam, pero normal lang pala yun. So, sa mga gustong malaman kung ano-ano yun, let's go! Hi! If you're new here, my name is Christina and I've been making videos about trading and investing in the Philippine stock market. Unahin natin ang price movement. Makikita mo, yung presyo ng isang stock tumataas, bumababa, kada minuto, kada oras, araw-araw. Ang pinakasimpleng dahilan yan, supply and demand. Pwedeng nangyayari yan sa maraming dahilan, no? Pwedeng earnings report, may nilabas na earnings report ng company and minsan kung maganda yung earnings report, bibili yung mga tao, tataas yung presyo. Or may bagong news. So either good news or bad news. Pwede din na economic data. May nangyari sa economy natin or kahit sa ibang bansa na naka-apekto din dito. Or minsan, hype lang talaga siya. Merong mga stock na walang major news pero gumalaw ng sobrang taas or bumagsak ng sobrang baba dahil either maraming bumili or maraming nagbenta. So ang tip ko sa'yo kung bago ka pa lang, huwag ka masyadong magpanik kung nakakita ka ng ganito dahil normal yung intraday volatility. Ang mas mahalaga yung long-term trend ng company. So, dapat before ka bumili, naiintindihan mo na bakit mo binili yung isang stock and ano yung reason kung bakit ka magbebenta. Dahil nga, normal yung price movements. Isa pang normal na nangyayari sa stock market ay dividends. Marahil kaya ka nag-invest sa stock market dahil may stock na nabibigay ng dividends. Ang dividends, di ba yun yung kita ng company na binibigay sa shareholder. Usually, ang makikita natin, cash dividends dito sa Philippine stock market. Pero minsan, nagbibigay din ng stock dividends. Kagaya na nakaraan, nagbigay yung AUB or Asia United Bank ng stock dividends. Ibig sabihin nun, kung meron kang share sa company, kunyari 10 shares, tas gusto nilang magbigay sa'yo ng additional 10 shares, yun yung stock dividend. Magiging 20 na yung shares mo dun sa company. Maganda yung dividends, either cash dividends or stock dividends, kasi para siyang passive income. Well, hindi parang passive income talaga siya. Kaya ang tip ko sa'yo, i-check mo muna yung dividend history ng isang company kung gusto mo ng dividends na maka-receive from the company kasi hindi nga lahat nagbibigay para hindi ka din nagugulat. And maganda din na nakaasa ka sa price appreciation, tataas yung presyo ng stock at nagbibigay din siya ng dividends. If you're kinda looking for ano yung mga stocks na nagbibigay ng dividends, yung REITs is a good start. Meron akong video, ilink ko na lang dito sa video na to, yung top 3 REITs ko and bakit ko sila gusto as investments na nagbibigay ng dividends. Next naman ay delisting. Ayan. So, delisting, ibig sabihin, natanggal na sa Philippine Stock Exchange yung isang company. Meron siyang dalawang klase. Pwedeng voluntary, ibig sabihin, choice nung company na matanggal na siya sa stock market. Ayaw na niya maging public. Gusto na niya bumalik as private. Ibig sabihin, di na natin mabibili as people na public investors yung mga shares niya ng ganon-ganon lang kabilis. Like online via stockbroker, no? Maraming reasons. Pwedeng dahil merger or buyout. They have different reasons, no? So, yun yung voluntary. Pangalawa, involuntary delisting. Matatanggal siya sa Philippine Stock Exchange kasi may mga hindi siya nasunod na rules ng PSE. Isipin mo na din na parang sa school, yung mga involuntary, kapag hindi sumunod sa rules, pwede din siyang ma-expel, kagaya na sa stock market. Ang impact nito, kapag ka na-delist or natanggal na yung isang company sa Philippine Stock Exchange, magiging illiquid na yung shares mo. Ibig sabihin, hindi mo na siya mababenta or masa-search sa current broker mo, whether you're using Dragonfly, COL Financial, pag search mo, hindi mo na siya makikita. And there are a more tedious way of doing it, especially yung taxes, kung paano mo siya i-manage. Pero hawak mo pa rin yung shares, ha? Ganon yung mangyayari. If ever, hawak mo pa rin yung company tapos na-delist siya. Ang tip ko sa'yo, hindi mo naman kailangan bantayan kasi ina-announce naman yan. So, you could go to the PSE Edge, that's edge.pse.com.ph, makikita mo dyan yung announcements. Sa broker mo, may announcements din yan. Sa mga local news, may mga announcements din yan. Magkakaroon sila usually ng date kung kailan sila mag-e-exit or matatanggal. And bibigyan ka nila ng offer na ibenta na yung shares mo bago pa sila mawala. So, yun yung tip ko sa'yo na hindi pwede talaga na bibili ka ngayon tapos babalikan mo na lang siya after 20 years yung isang stock. Kasi what if in between, what if in 3 years or 5 years, biglang may announcements pala and hindi mo siya na-check. So, again,
again, hindi mo siya kailangan bantayan, but from time to time, just go ahead and check the disclosures na nasa Edge or nasa stockbroker mo. Next na normal na nangyayari ay market hours. Ito, inad ko dahil madalas maraming nagme-message sa page ng One for the Money na hindi daw sila makabili ng stock or hindi nila ma-access yung broker or hindi nila maklik kung ano mang ikiniklik nila sa loob ng account nila dahil outside pala of the market hours. So sa Pilipinas, ang stock market is open from Mondays to Fridays, 9:30 a.m. to 3 p.m. except holidays. And meron ding minsan mga announcements, makikita mo yan. Usually ina-announce sa stockbroker, ina-announce ng Philippine Stock Exchange. If I were you, follow mo na lang yung page nila sa social media para kita mo yung announcement kung active ka sa SOCMED. Kasi outside those hours, walang trading. So hindi ka makakapag-enter ng order. Kung OFW ka na nag-check ka, baka nagulat ka, wala nangyayari or hindi mo ma-access, normal lang yon. Sa US stock, iba yung oras. So gabi siya open sa atin kasi baligtad yung oras natin, diba? So depende talaga kung saan ka nakatutok. Pero for the Philippine stock market, take note of the market hours. Nagbabago din to. I remember during the pandemic, mas shortened tong time eh. I think hanggang 1 p.m. lang siya bukas, if I'm not mistaken, kung naalala ko pa siya ng tama. Yun, take note of the market hours. Check with the Philippine Stock Exchange or with your broker kung medyo nabago yung oras or na-late ng bukas. Minsan may mga ganon, may mga nangyayaring ganyan. So normal lang na merong market hours and normal na minsan di mo siya ma-access kasi Sabado naman pala siya. Next na normal na nangyayari ay index rebalancing. So merong PSEI. Yung PSEI natin, yung index, yun yung top 30 companies. Yan yung usually tinatawag na blue chip companies. Usually makakarinig ka na i-recommend sa'yo na bumili ka ng blue chip companies. So okay ka na, solve ka na, okay na yung investment mo basta bumili ka ng blue chips. Pero may normal na nangyayari na every twice a year, nire-review yan at may mga companies na pumapasok, meron ding natatanggal. Minsan, nare-retain din sila yung 30. So kapag may pumasok yung isang stock, usually tumataas yung demand kasi binibili siya ng mga funds. Pag natanggal naman, usually pwedeng bumaba kasi ibinebenta siya. Ang PSE may criteria for judging kung alin yung papasok at matatanggal. So twice a year, ina-announce naman nila kung alin yung matatanggal at alin yung mariretain at alin yung papasok na bago. Pero reminder, hindi ibig sabihin na natanggal yung isang company ay pangit na yung company or worthless na siya. Kasi parang basketball team lang yan, di ba? Kapag may bagong star player, papasok siya sa lineup, hindi ibig sabihin pangit na yung nakasub sa kanya. And yan yung ilan sa mga normal na nangyayari sa stock market. You have the price movements, dividends, delisting, market hours, at index rebalancing. So kung bago ka pa lang sa stock market, huwag ka masyadong magulat dahil lahat ng ito ay normal. At kung gusto mo pang maintindihan yung basic, you can download some of my resources. Link is in the description or nakapin sa comment section. Or you can watch this video next if you want to know how to start investing in the Philippine stock market. As always, thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet, and I will see you on the next video. God bless!